Ayan po, at habang nandoon yung takot ng marami sa atin dahil itong napipintong gira dito naman sa between China and Taiwan, ay ito po at booking na booking itong si Father. Huling-huli po ito si Father na nakasubsob sa bilat ni Delilah. Tama po yung inyong narinig. At katunayan ay kahit na itong bilat ni Delilah ay punong-puno ng garapata, ay pinagtiyagaan pa rin po ni Father na isinubsob niya yung kanyang mukha. Paalala ko lang po sa iyo, Madam Delilah, yun pong aking brinadcast ng isang araw na nagpatira sa medyo bata-bata na matay. Ayan po, at yun sa akin ay paalala lang po. Siyempre, ay hindi ko naman po talaga kayang kontrolin o hindi ko naman kayang pigilan yung kalibugan. Ano? Dahil mayroon po tayong kasabihan, gaano man kalaki o kalapad ang ilog, yan po ay pwedeng harangan. Pero kapag po ang kalibugan ang umiral, hindi na po pwedeng harangan yan. Yan po ang binahagi ko sa inyo. At pangsamantala, bago po tayo pupunta doon sa mga nininervyos na nating mga kababayan dahil dito sa napipintong gira, ay ito po muna para ayan po, at medyo namimiss ko po itong mga tugtugang ito. Ay, pero doon po sa ituturo ko, ugaliin nyo lang pong abangan ha. Sinabi ko naman po, yung ituturo ko yung tungkol doon sa COVID-19 vaccine ay next week na po yan. Abangan nyo po, hindi ko lang po sigurado kung Lunes, Martes, Miyerkules. Basta, ugaliin nyo lang pong panoorin ito. Yung nabuo para baka mamaya ay ginanahan ako at ma-discuss ko ng mas maaga. Ano po? So wala na po kayong dapat alalahanin doon at talagang ituturo ko yan. So yun po sinasabi ko sa inyo na talagang marami pong nininervyos na rito. Ano? Hindi naman po yung Iran nagira. At nagkuka na po ito at nangangamoy na rin po itong China, Taiwan. So, pansinin niyo po itong papanood ko sa inyo. China, Taiwan ang may gira, pero ito ang mapupulpog ang Pilipinas. Ito po. Dapat maganda ang Pilipinas sa gitna ng posibleng paglusob ng China sa Taiwan. Ayon po kay Attorney Jay Batumbacal, Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, dumarami na po ang military exercises ng China sa paligid po ng Taiwan. Kung ganito anyang sitwasyon, kailangan maganda ang Pilipinas at siya isang ayon sa payag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Matatanda sinabi ni Browner na dapat maganda ang mga tropa ho ng Pilipinas sakaling lusubin ng China ang Taiwan, lalo na't umaabot sa mahigit 250,000 OFW ang nagtatrabaho po doon. Yan. Dapat maganda ang Pilipinas sa gitna ng posibleng paglusob ng China sa Taiwan. Ayon po kay Attorney Jay Batumbacal, Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, dumarami na po ang military exercises ng China sa paligid po ng Taiwan. Kung ganito anyang sitwasyon, kailangan maganda ang Pilipinas at siya isang ayon sa payag. Yan po. Sapat na po yung marinig yung ganun. At hindi po yan basta balita, talagang totoong balita po yan. At kung inyo po natatandaan, nagkasunod-sunod po yung palipad ng China ng rocket nila. So, di ba, may mga babala pa nga sila. Sila pa nagbabala na mag-ingat yung mga mangingisda, baka tamaan sila ng libre ng rocket na pinapakawalan nila. Anyway, ayan po ang ngayon. Grabe. So, napanood nyo naman po yung mga balita ngayon, lalo na dyan sa Channel 7, na talagang wala na. At talagang dapang-dapa na po ang Pilipinas.
Tapos mayroon pa uling naghahanap ng mauutangan pa itong bangag na ito. Hindi lamang po yan. Ayun pong Maylong, yan sa Makati. At saka yung porsyon ng FTI, pinagbibili na po. Pinagbibili na po ng gobyerno. See? Ibig pong sabihin, simot na po ang pira natin. Tapos, itong mga nakatanggap at dinilibira ng mga mali-malita na ito, ano ang pinaggagawa? Ayan, nakasubsob itong si Father sa bilyat ni Delilah. Kasi mga nadilibira ng malita itong mga ito. Nagpapakasarap itong mga animal na ito. Pero itong mga kababayan natin, para ng mga ipis, para ng mga daga kung saan susuling, na kung saan sila makakakuha ng kanilang makakain. Ganito po ang nangyayari na ngayon sa atin. Sobra ang kahirapan na. At simot na po ang pira natin. Anyway, ipapakita ko rin po rito yung isang video ni Bangag na mukhang bangkay na po. Mukhang bangkay na. Ito po. Ay, nako, Diyos mio. Ano ba ito? Ayan Ito yata. Okay, wag niyo nakapagpahingi. Hanggang maudi. Ayan. Pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para Mukhang bangkay na. sa pang-araw-araw. Dito natin sa bukid itago. Pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas ang gastos sa pang-araw-araw. Yung pera na ninakaw natin. Pinutusan ko na sisimula na ang pinutusan ko na sa buong Pilipinas sa buong Pilipinas at pinutusan ko Yung parang bangkay na sisimula na Ayun, ang libreng sakay sa buong Pilipinas at pwede po ninyong Utal na rin ang gago. Anyway, at sumisingit yung ibang video. Ba't kaya? Okay, wag niyo nakapagpahingi. Hanggang maudi. Kaya mga katropa, pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas at pwede Ano ba yan? Taxi, jeep? Di ba bangag... bawas ang gastos sa pang-araw-araw. Wait! Ang lakas na naman ng tama ni Gagva. Putang ina, utal-utal ka. Hindi ka makapagsalita na maayos. Utal-utal ka na naman sa lakas ng tama mo, bangag. Di ba bangag ka na naman? Putang ina, ano sinasabi mong libreng sakay sa buong Pilipinas para hindi na tayo mahirapan? Anong sasakyan? Anong libreng sakay? Saan sasakay? Ano sasakay kasama ka sa hukay? Linawin mo. Aeroplano ba yan? Taxi, jeep, tricycle, sidecar ba yan? Grab ba yan? Ano ba? Taxi? Ano? Putang ina, wala ba nag-a-advise yan kay Bangag? Di ba yung pinagsasabi nito? At saka bago nyo isalang sa camera, pwede ba pagsalitain nyo muna na matino? Pagpahingahin nyo muna para hindi utal-utal? Pagkausap niya yung taong bayan, putang ina. At saka sino nagbigay ng idea sa'yo, Bangag? Na magpapalibreng sakay ka sa buong Pilipinas? Putang ina naman, Bangag. Hindi ko alam ngayon ako nakarinig ng ganyang programa. At kung totoo man yan, kailan sisimula? Talaga rin man naman po, hindi na po niya alam yung sinasabi niya Itong si Marcos na ito, hindi na po niya alam yung sinasabi niya. Basta na lang siya makapagsalita, wala na po. Kagayan, mga bigay-bawi na yung mga pagtaas pamasahe, tapos binawi niya. Yun, talagang pa na. Anyway, papanood ko lang po sa inyo lahat ito muna bago tayo mag-topic ng iba, no? Para lang po malaman ninyo. Isa pa ito, itong kung natatandaan po ninyo, yung si Barracuda na yung nagsabi kay
kay BP Sara na wakwak daw si BP Sara, ay itong buwisit na ito ay mas wakwak pa nga ito. Ha? Ang lapad-lapad na ng tainga, parang tainga na ng kuniho, tapos pupulaan pa niya na wakwak daw itong si BP Sara. Ayan oh. Ito daw ang kinatatakutan ng mga DDS. Bakit? Ano mang ipinagmamalaki nito? Ang pagiging ataklog ng mga kawatang politiko? At pagiging bastos at walang mudo? Ang sinasabihan mo ng wakwak, napakaganda. Tapos ang nagsabi, mukhang hindi makatao ang itsura. Kaya nga palang pwede nang gamitin panampal ba? Tsaka atin, bawat labas mo mag-iingat ka. Baka makatusok yung kahaba kung 10 pulgada ba? Kaya bago ka manlait, manalamin ka muna. Bago ka magsabi ng wakwak sa iba, siguraduhin mo munang hindi ka mukhang bampera. Hindi lang DDS ang takot sa'yo, pati buong mundo. Sa itsura mo kasi, mukhang mapapahamak lahat ng tao. Minsan mo nang yawa na. Oh, di ba? Yan po yung itsura. Nung nagsasabing mukhang wakwak daw itong si BP Sara, ay samantalang itong itsura na ito, hindi naman na itsurang tao ito, hindi rin naman itsurang hayop, ay parang mukhang kwanto. Mukhang puro tainga. Wala pong pagkakaiba yan kay Gadon. Wala din po siyang salita, alam na gawin kundi magsalita ng salita. Yan lang po ang alam niya. Palibasa nga na mo problema itong sa Gadon na habang patagal ng patagal ang panahon, lalong lumalaki ang ilong. O ganun po ito. Kaya irritable po ito dahil palapad na palapad ang tainga na para bang laging po palakpak yung tainga. Grabe. Ang dami ng mga kondito, ang dami ng mga saltik na mga tao rito. Yung pang si Kwan. Si Liamas na hindi nagtututbrush. Ang galing-galing magkomento na ito raw ay pagka pinapangalanan ito, pagka ini-interview ito, pinapangalanan ito na political expert, political analyst, ay ultimong yung ngipin niya, hindi niya matutbrush ang gago. Ano pa ba itong mga nandito? Joseph, ano pa ba ito ang nai-record ko rito? Tumigil na sa pagbibenta at pagluluwas ng langis ang ilang bansa, kabilang ang China, South Korea at Japan dahil sa nagpapatuloy na gera na sa gitnang silangan. Nabatid na 25% ng supply ng refined products o mismong diesel at gasolina sa Pilipinas ay inaangkat mula sa China. Pero sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kung hindi makuha sa pakiusap ang mga inaangkatang bansa, Yan po, tumigil na yung pagbibenta ng China, Russia ng mga gas. So ano ina-expect ninyo? Sa bagay, kung ang makapakinig nito yung nagsabi sa akin na hindi raw siya apektado kasi wala siyang sasakyan, hanggang doon lang. Kaya lang yung mga nakakaintindi kasi, ay ano pang mangyayari sa atin kung ganyan. Wala na, tigil na po talaga. Kung baga, tigil na ang paghinga. Ganun po ka-delikado, ganun po kahirap yung ating kakaharapin. At ang balita, di ba sinasabi na 100 pesos na raw po yung 1 litrong gasolina. Madin mo, 100 pesos na. Ay sinasabi ko naman po sa inyo na kung ako lang po, pwede po akong umupo na doon sa upuan kong tumba-tumba habang nagkakape. Dahil hindi ko po kailanman problema yan kahit pa 1,000,000 ang halaga ng 1 litro ng gasolina. Bakit? Kasi nga po, may stock akong gasolina, krudo at mga langis na yan. Yun po. Kaya hindi ko po problema. Pero bakit ako nagdadaldal? Kasi nga po, ang apektado po talaga rito, itong mga kababayan natin. Yan po eh. Kaya ganun na lang po yung aking pagdadaldal dito. Anyway, sandali lang. Wala. Kahit anong saya ang tugtugin, parang hilaw pa rin yung kan ko. Yung
Parang pilit na pilit pa rin, halatang pilit na pilit pa rin na nagsasayaw. Sino ba naman ang magsaya sa ganito sitwasyon natin? At lahat talaga, lahat ng mga pagnanakaw nitong mga animal, ng mga politikong ito, ang lagi pong mga kwan dito, ang lagi pong tinatamaan dito, itong pong mga mahihirap sa ating kababayan. Yan po ang totoo dyan. So, sa totoo lang po kung ito, mabawi lang po talaga itong mga pinagnanakaw nito, yung mga mali-malitang pira na yan. Ang saya po siguro ng bayan natin dahil wala po siguro tayong makitang mga kababayan natin ang hirap na hirap sa buhay. Ay ang problema po, napakaswapang po itong mga animal na nandiyan sa gobyerno ngayon. Kaya nga ang lagi ko sinasabi na sana magkamatay na lang itong mga ito dahil ito po talaga ang pahirap sa bayan. Ito po talaga yung totoong piste ng bayan, itong mga congressman at saka itong mga senador na ito. Tingnan mo. Patahit-tahimik lang si Mark Villar. Kaya nga 'di ba, yung ano 'yan? Yung nung campaign, 'di ba? Alam mo ang kuan nito, ang hindi anong tawag doon. Campaign hindi ko alam. Yung sinasabi niya, yan si Mark Villar, tahimik lang yan. Di ba? Yung pala, paano hindi maging tahimik ay 7 malita po pala ang napunta dito sa animal na ito. Napakayayaman na yan. Napakayayaman na yung mga pamilyang yan. Sa totoo lang sila ang, kung hindi po ako nagkakamali, parang sila yata ang top na pinakamayaman sa Pilipinas, itong mga Villar. Kung hindi man, pangalawa, pangatlo yung mga yan. Pero nagagawa pa rin po magnakaw. Ba't kaya? Imaginin mo, kaya nagkakasira-sira yung mga taniman natin ng palay dahil sa mga Villar. Dahil sa mga pinapatayon ng subdivision na yan. Talagang bilyonaryo po yan, trilyonaryo na nga halos. Yata. Pero, nagagawa pa rin magnakaw, di ba? Talagang ito po yung mga walang kakontentuhan. Itong mga hayop na ito. Oh. Si Kwan, yung si father na yan na singhotero. O, di ba? Kita nyo naman yung sa video na dinalhan din po ng malita. O, sabi ng 18 Marines, ito rin daw po si Laila de Lima. Nakatanggap daw po yan. So, saan po punta? Tawag dito? Saan magtatagal ang pira ng bayan kung ganito lahat? Kung lahat magnanakaw. Ano pa ba ito? Will backfire politically. Nagbabala si US President Donald Trump na pasasabugi ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Yan anya ay kung ulitin ng Iran ang pag-atake nito sa bahagi ng gas field na nasa Qatar. Nakatutok si JP Sorian. Sa ikatlong linggo ng giyera sa Middle East, nagbanta si US President Donald Trump na sisirain ito ang South Pars gas field ng Iran kung aatakihin pa ang pangunahing gas plant ng Qatar. Gayunman, may unang pag-atake na binanggit si Trump sa kanyang... Mahaba pa po ito. So nagbanta, very strong yung banta ni Trump. So pag nangyari po ito, wala na, todas na yung mga petroleum product natin. Wala na. Alam niyo po, ang kainutilan lang ng bansa natin. Noon pong may mga pumunta ritong mga researcher. At pinag-aralan po nila yun dyan po sa Ligwasan Mar sa Mindanao.
Ang sinasabi po nila, trillion barrels ng crude oil dyan. Pero tingnan nyo, dahil sa wala tayong puhunan, hindi natin napapakinabangan yan. Yan po yung mga pumunta rito, yung mga foreigner po yan, ang mga pumunta rito na nag-explore. So, yun po ang lumabas sa kanilang pag-aaral na napakalaki ng deposito ng gas oil natin dito. Pero wala tayong pera. Oh. Ipapa-operate natin yan sa ibang bansa. Hindi, wala rin. See? Kasi nga, unang-una, yung mga nandito ngayon sa gobyerno, sa totoo lang po mga bobo yan, matatalino lang po magnakaw yung mga hayop ng mga kawatang ito. Diyan lang po sila matalino sa pagnanakaw. Pero mga bobo po itong mga nandito, saka wala pong malasakit itong mga animal na ito. Saan kayo nakakita na senador na walang nandyan lang, papasok lang, uupo lang sa kanyang upuan, uuwi ng hapon, na hindi nga nagsasalita, pero pinapalamon natin, maliban sa pinapalamon natin itong animal na mga senador na ito, lalo na itong hindi umiimik na senador na ito, umuubos pa yan, maliban po sa 300,000. So mga siguro po ngayon, mga 350,000 na po ang sweldo ng mga senador ngayon. Plus, noon pong panahon ni Miriam Santiago, nung buhay pa po yan, siya po ang nagbulgar na silang mga senador, maliban sa sweldo nilang 300,000, mayroon pa po silang 1.2 million buwan-buwan po yan na allowance. Si Miriam Santiago po nagbulgar niyan. Pero ngayon, parang ang balita yata natin dito, nasa 2.5 million monthly ang tinatanggap nitong bawat senador. Maliban pa po dyan siyang kwan, kagaya nung si Mark Villar na 7 malita yung tinanggap. Si Erwin Tulfo tumanggap din ng mali-malita. Itong si Soto, di ba sinasabi na nag-deliver itong mga 18 Marines. So, imaginin mo kung gaano kalaki yung mga kinukulimbat nilang pera. Kahit na anong lakas ng yung sinasabi sa kuan, bukal ng tubig, kung sa Bisaya tuburan, kahit gaano kalakas ang bukal, matutuyuan kung ganito kakawatan itong mga animal na ito. Sabi ko mga bubo itong mga hayop na ito, pero matatalino pong magnakaw itong mga animal na ito. Kaya sinasabi ko rito sa inyo, kung pwede sana, maaari lang sana magkita-kita tayo sa Lunita dyan at harap-harapang idudot-dot ko sa inyong sentido kung gaano kayo kakawatan mga hayop kayo. Gagawin ko yan, idudok-dok ko itong daliri ko dyan sa sentido nila eh. Makita ko lang ito mga ito. Saka makita ko lang talaga, kasi dati nung sinasabi ko nga na subukan lang nila mga panya rito sa amin. Dahil yun lang maipatong ko lang itong mga daliri ko dyan sa ulo nila, kundi durog-durog yan. Nakakapanggigil lang itong mga bullshit na ito. Tapos wala kayong gagawin kundi mag-ibural kayo. Tingnan mo nga si Rapi Tulfo. Magbabayad ng 250 to 300,000 at tip lang yun. Tip lang. Diyan sa mga Viva Max girl na yan. Ang sinasabi nga ng Viva Max girl na yan na nagbulgar, hindi pa raw sila nabibimbang 250 up to 300,000 na ang binibigay na tip nito si Rapi Tulfo. Kapag nabimbang daw yan, ay 800 to 1 million naman ang binabayad. Imaginin mo. Nakakalula. Kaya daw po pala yan, nagbabayad ng 250 up to 300,000 na tip para hindi po magsabi itong mga Viva Max na ganito lang daw po kaliit yung kargada nito.
Yung ari-arian yan. Nakakahiya ka. Ang liit-liit na pala ng kargada mo, ang lakas pa ng loob mo, kaya pala ganun na lang, dinadaan mo na lang sa laki ng tip at saka sa laki ng bayad mo. Pare-pareho naman yan, mga babaero yung mga yan. O, yung Erwin Tulfo na, ilan ba ang asawa niyan? Pagkarami-rami din ang asawa niyan. O, ganun din itong si Rapi Tulfo. Ilan ang pinakasalan niyan? O, tapos ngayon, mabasa-basa ko, puro mga idol-idol pa kayo, hoy. Ito ang problema sa ating mga Pilipino. Ha? Makiramdam naman kayo. Huwag naman yung i-stick nyo na lang yung utak ninyo dyan sa mga ganyan na mga basura din po itong mga taong ito. Ang yayaman po yan, mga yan. Si Erwin Tulfo, nakabili instantly ng bahay sa Amerika. See? Grabe. Anyway, ang masasabi ko lang talaga, ulit-ulitin ko lang dito sabihin. Kung magagalit kayo sa akin dahil sinasabi kong sana magkamatay na lang kayong lahat na mga congressman at saka mga senador, harapin nyo na lang ako. At kung gusto nyo magpatayan tayo, iposta nyo lahat yung mga kinulimbat yung pira, dudublihin ko. Ganun na lang. Diyan tayo sa Lunita magpapatayan. At sisiguraduhin ko sa inyo, lahat kayo, magsama-sama, kuyugin ninyo ako. Sabay-sabay ninyo akong kuyugin. Ito pa ang ibibigay kong partida sa inyo. Kapag hindi ko nalagot ang hininga ninyo sa loob ng 10 segundo, talo ako. Hindi po 10 minuto, 10 segundo lang. Ilan yung mga kongresista na yan? Nasa 300 mahigit yan. Ay lahat yung mga magnanakaw yan eh. Kung mayroong hindi magnanakaw dyan, 1, 2, 3 lang. So lahat kayong mga magnanakaw, kuyugin nyo ako. Ipostan nyo lahat yung mga pinagnanakaw ninyo. Dudublihin ko. At yun pa ang sinasabi ko. Kapag hindi ko nalagot ang hininga ninyo sa loob ng 10 segundo, talo ako, ibibigay ko yung pusta ko. At hindi lang basta ibigay, bago pa lang tayo magpatayan dyan, nandyan na nakalatag na yung pusta natin. Hindi po pwede yung hindi natin ilatag dyan. Yan, maliwanag yan. Sana tanggapin nyo na. Dahil sisiguraduhin ko, durog-durog ang mga ninyo mga bungo ninyo. Itapat ko lang ito. Pag hindi nagkanda, hiwa-hiwalay yung mga bungo ninyo. Bullshit kayo. Nakakapanggigil lang dahil sa dami. Pagkadami-dami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay, wala pa rin kayong katigil-tigil sa pagnanakaw sa pira ng bayan at ngayon na naman, naghahanap na naman ng itong administration bangag na ito ng mauutangan. Ano yung sinasabi yung $8 billion daw yata. So, magkano yung $8 billion sa piso? Yan na naman. Uutang naman ang putang ina. Anyway. Sabi ko nga, kahit pa 2 taon na ako nagdadaldal dito, walang pumapatos eh. Kaya siguro, kung pwede ko lang sabihan itong mga kababayan natin dyan sa Metro Manila na umalis muna sila dyan sa Metro Manila. Naku, sasabihin ko na umalis muna kayo dyan at tapos magsasaboy ako dyan ng virus o lason dyan sa Metro Manila para todas na itong mga animal na ito. So, bullshit ko lang talaga. Anyway, ulitin ko lang po, doon po sa mga yung pinag-uusapan po natin, kaya po dinidili ko lang para po yung mga maging alerto lang po yung iba na para naman po siguradong makapanood ang lahat doon sa ating ituturo na pangtanggal po ng lason na in-inject nung time ng COVID-19 na yun. So, basta next week po yan. Hindi naman po ako magsasalita rito na hindi ko kayang to pa rin. Kaya antayin nyo lang po. Kaya ang may advice ko lang sa inyo ay panoorin nyo po ng buo yung ating i-upload na mga darating na video. Malay ninyo nandoon na yung i-discuss ko. At the same time,
ay magpa-subscribe na rin po kayo. Yan lang naman po ang aking hinihiling sa inyo, na magpa-subscribe din po kayo sa inyong mga kaibigan, mga kapitbahay, para sa ganun marami pong mga tao ang mararating nitong ating ituturong gamot na ito. Anyway, bago po pala ako magtapos, ay mayroon akong dito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na huwag kayo basta-basta naniniwala dito sa mga nilalako dyan online na mga pangtunaw bukol daw. Ito po, ang nagsasalita po rito si Doc Atoy, okay, para lang po kuhan. Ito na, huwag kahit ano. Yung sinasabi ko, yung mga minoxidil na yun, huwag. Yung mga bitoon, Tres Marias, bitoon na yan, na nakakatanggal daw ng bukol, huwag din po kayo maniniwala. Ito na. Sino po ang may bukol? Ayan. Ang bukol, 11 lang. Cyst, myoma, thyroid, goiter, lymphoma, lipoma, fibrosis lymphoma, lymph nodes, polyp, tumor, cancer. Tuturuan ko kayo tunaw. Dalawa ang solusyon natin sa bukol. Listen. Pag dinala niyo sa amin sa ospital, syempre po ang gusto namin, surgical procedure. O operahan, tatanggalin namin. Yan yung pinag-aralan namin Pero ngayon, ang ituturo ko, through discipline, tunaw. So ano gusto mo, ma'am? Opera o tunaw? Tunaw. Ngayon, ituturo ko sa inyo itong Mark and Maria's Bitoon Herbal Oil. Yan. Isa itong pantunaw ng mga bukol sa katawan. Para maiwasan ang opera, pahiran nyo ng oil na ito ang inyong mga bukol. Naintindihan? Yan po Ang nagsasalita po dyan si Doc Atoy. Yang Mark and Maria's Bitoon Oil na yan, na nakakatanggal ng kwan. Kinumpronta ko po ito si Doc Atoy. Ang sinasabi po niya, hindi raw po nila product itong Bitoon na ito. Tinanong ko po ito, harap-harapan po ito. Hindi raw po. So, ibig sabihin, yun po yung sinasabi ko, na hindi nyo na ngayon talaga nalalaman kung ano na yung totoo. Diba? Imagine nyo, kung pagpapaniwalaan lang nyo ito, parang totoo. Pero hindi. Mali. Wala pong ganun. Ganon din po sa minoxidil, Yung sabihan na, uy, dandahan na, iwasan mong mapatakan yung kung hindi dapat mapatakan dahil tutubuan ng balahibo or buhok. Hindi rin po totoo. Huwag po kayo magpapaniwala. Yun po sana. Ang purpose po nung sinasabi kong sana makapag-subscribe ang marami dito sa channel natin, para idadaldal ko po lahat yan, para malaman po ninyo. Yan po sana. Kaya nalulungkot ako dahil hindi natin ma-spread itong mga sinasabi ko. Kasi ang sinasabi ko rito kay itong Doc Atoy na ito, itong nagsasalita na ito, tinanong ko po yan. Ito po ba ay kasi inyo ito? Hindi raw po sa kanila. Yung si Doc Lisa, ginagamit din po yan. Tinawagan ko rin po yan si Doc Lisa. Hindi raw kanila yan. Yung mga kung ano-ano mga sinasabi dyan, pero si Doc Lisa ang nagsasalita. So, yun po, ingat po kayo. Tandaan po ninyo. Sinabi ko na sa inyo, kung gusto nilang turuan kayo ng kagalingan sa mga sakit ninyo, dapat wala silang sinisingil kahit na sintabos. Instead, ituturo nila yung tamang gamot, tamang kagalingan sa inyong nararamdaman na walang anumang bayad. Yan po ang tandaan ninyo. At huwag na huwag po kayong magpapaloko. At napakarami, hindi nyo na po alam, napakarami pong piki ngayon. Di ba, nagkalat na. Kaya yun po ang warning ko sa inyo. Anyway, mahaba na po tayo.
At sa lahat po ng mga subscriber ko, isa lang naman po yung gusto kong parati ko nang sinasabi sa inyo, yung mahal na mahal ko po kayong lahat. At dito naman po sa mga congressman at sa mga senador na ito, magkamatay na lang kayong sa lahat ng mga kawatan. Maraming salamat po.